ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga damdamin na hindi na bumabalik kahit na anong pilit. May mga panlalamig na hindi na makakayanan pang painiting muli. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang mawalan ng nararamdaman sa taong inakala mong iyon ang panghabang buhay? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyong lahat. Isang araw ayaw na lang niya. Isang araw nanlamig na lang siya sa akin. May ilalaban pa ba ako o wala na? Ako nga pala si Helga, 31 years old. 15 years old ako nang ma-inlove at magkaroon ng relasyon sa kaklase kong si Bong. Kaedad ko rin at maaga kaming naging mapuso. Nabuntis niya ako sa edad na 15. Pinagsama kami ng pamilya namin dahil yon ang sa tingin nilang tama para sa amin. Wala namang problema yon, gayong alam namin na mahal namin ang isa't isa. Kaya lang pagkasilang ko sa anak namin ay hindi na ito nabigyan pa ng tsansa para mabuhay. Dahil doon ay pinaghiwalay kami ng magulang namin para hindi na maulit ang aming pagiging mapuso. Pero gumawa kami ng paraan para ituloy ang relasyon namin. Hanggang sa muli na naman akong nabuntis sa edad na 16. At katulad nga ng inaasahan ay naggalit ang mga magulang namin ni Bong. Muli kaming pinagsama sa bahay pero sa kasamaang palad, hindi ulit natuloy ang ipinagbubuntis ko. 3 buwan pa lamang ay nakuna na ako. Pero hindi na kami pinaghiwalay pa ng mga magulang namin. Sinabi na lang nila na magsama na kami at pagtungtong namin sa tamang edad ay kailangan na naming maikasal. Nangyari nga ang lahat. Kinasal kami nang tumungtong kaming pareho sa edad na 18. Wala kaming kasing saya ni Bong at sa wakas kahit na anong mangyari ay hindi na kami mapaghihiwalay pa ng mga magulang namin. Kahit na ilang beses pa siguro akong makuna noon ay paniguradong hindi na nila kami mahihila palayo sa isa't isa. Hindi na kami nakapagtapos ng pag-aaral pero maswerte kaming nakahanap ng inegosyo namin na naging dahilan, Papa Dudut, para gumanda ang buhay namin. Dahil nga sa pag-usbong ng negosyo namin, kaya sinantabi muna namin ang plano ng pagkakaroon ng anak. Masaya kaming dalawa ni Bong. Hindi na nga namin namalayan ang paglipas ng panahon. Isang araw, magkaharap na lamang kaming dalawa at nilatag ko na sa kanya ang plano para sa nalalapit naming ika-15th anniversary. Opo, ang patuloy pa rin naming pinagdiriwang ay ang unang taon ng naging relasyon namin at hindi ang araw ng aming kasal. Dahil para sa amin yon ang taon kung kailan nagsimula ang aming forever. Sino mag-aakalang aabot tayo ng ganito katagal? Talo pa natin yung ibang artista, di ba? Kailangan natin itong i-flex sa Facebook ha, para naman ma-inspire natin yung ibang tao. Okay. Sana ngayong anniversary natin makatapak na tayo ng Batanes, no? Oo nga. Ilang araw kaya tayo sa Batanes? Magkano kaya yung gagastusin, no? Parang pumunta ka na raw sa ibang bansa sa gagastusin mo ron kapag hindi nakapromo yung airfare mo. Baka. Kung ganun din lang naman pala yung gagastusin, lumabas na lang kaya tayo ng bansa. Dami raw seat sales sa Hong Kong at saka Thailand eh. Pwede. Pero iba pa rin kasi ang Batanes eh. Tangkilikin muna yung sariling atin, di ba? Pwede. Bong, may problema ba? Wala. Kasi parang wala ka namang gana makipag-usap sa akin. Ang tagal pa naman kasi ng anniversary natin. Kung makapagplano ka, akala mo next week na.
kilala mo naman ako. Gusto ko nakaplano lahat. At saka, buti sana kung Tagaytay lang yung pupuntahan natin eh. Sasakay tayo ng eroplano, no? Kailangan talaga planuhin kung gusto nating makamura tsaka masecure yung upuan sa eroplano. Bahala ka. Oh, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Ganito naman talaga ako sumagot dati pa. May toyo ka lang siguro. Wala akong toyo, no? Ang tipid mong sumagot. Makakaubos ba ng laway kung mahigit 2 salitang isasagot mo sa akin? Mag-aaway na naman ba tayo? Ayoko sana, pero kung ganyan ka sumagot na parang wala ka namang gana para sa anniversary natin, mukhang papunta na tayo ron. Ayoko na kasi. Ayaw mo mag-out of town para sa anniversary natin? O ayaw mo mag-celebrate ng anniversary natin? Ayoko na sa'yo. Sino ngayon ang tinatamaan ng toyo? Narinig mo ba sinabi ko? Ayoko na sa'yo. Hoy, umayos ka nga ah. Sige, kung ayaw mo sa Batanes, pwede naman tayo sa mas malapit lang. Ikaw na lang magsabi kung saan mo gusto. Okay na rin naman ako doon. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko, ayoko na sa'yo. Mag-focus ka kasi, Bong. Parang tanga naman kasi tong kausap eh. Pwede tayo sa Dingalan na Aurora. Sabi nila Batanes din daw doon. Basta willing kang mag-hike. Ano, gusto mo? Ang gusto ko, makinig ka sa akin. Helga, ayoko na talaga sa'yo. Ayoko na makipagrelasyon sa'yo. Ang labo mo namang kausap. Pero alam mo, naisip ko, tamad din naman pala akong mag-hike. Tsaka para hindi na hassle sa'yo, kumain na lang tayo sa labas. Hanap tayo ng fine dining yung maayos. Helga! O kahit saan tayo kumain sa mall tapos manood na lang ng sine. Helga, ano ba? O sige, kung ayaw mo rin nun, pwede namang dito na lang tayo sa bahay. Ako na lang magluluto ng paborito mo, tapos manood na lang tayo ng pelikula rito. Intindihin mo naman yung sinasabi ko. Ayoko na, Helga. Tapos na tayo. Pwede rin naman siguro next year na lang tayo mag-celebrate ng anniversary kung hassle talaga sa'yo ngayong taon. Mag-post na lang tayo ng pagbati natin sa isa't isa sa Facebook. Helga, please! O kahit wag na. Hindi naman na kailangan malaman ng social media friends natin na anniversary natin, di ba? Huwag na lang tayo mag-post. Privacy is the key sa relasyon nating matibay, di ba? Helga, tama na! Ayoko na! Ayoko na mag-celebrate ang anniversary natin ngayong taon o kahit sa mga susunod na taon. Tapusin na natin to! Ayoko na! Pero, bakit biglang ayaw mo na? Di ko alam! Paano hindi mo alam? Imposible namang hindi mo alam. May dahilan yan. Hindi ko nga alam. Basta isang araw, nagising na lang ako na ayoko na. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa relasyon na to. Excuse me ah. Saan ka pupunta? Magche-check lang ako ng mga lugar na pwede natin puntahan para sa anniversary natin. Ililista ko lahat. Mamili ka na lang. Excuse lang sandali ah. Nagmadali akong pumasok sa kwarto namin ni Bong, Papa Dudut. Hindi naman niya ako sinundan at nanginginig akong sinarado ang pintuan. Nagpatugtog ako ng malakas na kanta para matabunan ang paimpit na pag-iyak ko habang nakahiga sa kama. Wala akong lakas noon kaya nagpasaklolo ako, Papa Dudut. Tinakip ko pa sa mukha ko ang unan para mabawasan pa ang tunog ng aking pag-iyak. Nang mapagod akong umiyak ay bumangon ako para tignan ang ilalim ng kutsyon. Doon ko nilagay ang mga love letter na isinulat sa akin ni Bong noon naliligaw pa lamang siya, noong bata pa lamang kaming dalawa. Binuksan ko ang bawat sobre at binasa ang bawat sulat. Pakiramdam ko ay bumalik ako noong 15 years old ako. Napakalambing at punong-puno ng pagmamahal ang bawat sulat niya sa akin noon. Ibang-iba sa nakaharap kong Bong na gusto nang wakasan ang 15 years naming relasyon. Parang ibang tao na siya. Isip-isip ko ay nasaan na kaya ang Bong na ako lang ang mahal. Napakasakit palang marinig mula sa isang tao na minsang nangako sa iyo na ikaw lang ang mamahalin habang andito sa mundo. Masakit na maramdaman na lumalayo na ang loob niya sa iyo. Samantalang noon ay halos hindi kami mapaghiwalay kahit ano pang klaseng pagsubok. May dalawa na kaming anghel na nasa langit ngayon. Bakit hindi nila magawang udyukan ng tatay nila para mahalin akong muli? Hindi ko yon matanggap. Pakiramdam ko ay nabigla lang si Bong sa pakikipaghiwalay sa akin. Alam kong kailangan lamang niyang maalala na minsan
ay nagmahalan kami at pinaglaban ang isa't isa. Hindi ko siya susukuan, Papa Dudut. Kinausap ko ang mga anghel namin na sana ay tulungan nila ako para magkaayos kami ng tatay nila. Pagkatapos noon ay inayos ko ang sarili ko at saka lumabas ng kwarto at muling hinarap si Bong, Papa Dudut. Makikipag-usap ka na ba sa akin? Oh, ikaw ready ka na? Kanina pa kita iniintay para mapag-usapan na natin to. Ayan! Pasensya ka na kung natagalan ako sa kwarto ha. Ang bagal pala ng sagap ng internet natin doon. Ngayon ko lang napansin. Ang hirap mag-search ng mga pupuntahang lugar para sa anniversary natin. Hel ka naman. Hep. Makinig ka muna sa akin bago mo tanggihan tong mga suggestion ko para sa anniversary natin, okay? Yan pa rin ang gusto mong pag-usapan? Hindi na nga natin isi-celebrate yan kasi tapos na tayo. Maganda rin pumunta sa Iloilo ngayon habang hindi pa maulan masyado. Tsaka bumili tayo ron ng pastillas at biskotso. Naku, matutuwa ang nanay mo. Paborito niya pastillas, di ba? Hel, gaano ba? Huwag ka mag-alala. Kung ayaw mo sa Iloilo, okay lang. Pwede rin tayong pumunta ng Buskalan. Mabilis lang tayo makakapag-book ng travel tour natin. Dalawin natin si Apo Wangod. Magpatattoo tayo sa kanya para couples tattoo tayo, di ba? Nagpapasensya lang ako, Helga. Parang awa mo na. Makipag-usap ka na ng maayos sa akin. Ano pa ba itong ginagawa ko? Nakikipag-usap naman ako sa'yo ng maayos. Ikaw tong galit. Huwag kang mag-alala, hindi naman tayo gagastos ng sobra sa anniversary natin. Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Pag-usapan natin kung paano hatian dito sa bahay. At kung paano natin sasabihin sa pamilya natin na hiwalay na tayo. Bakit tayo maghihiwalay? Ano ba kasing pinagsasasabi mo? Helga, makisama ka naman. Huwag ka namang mangpanggap dyan na parang wala kang alam sa mga sinasabi ko. Wala naman talaga eh. Kanina ang ayos lang natin na nag-uusap, di ba? Tungkol sa anniversary natin. Tapos ngayon… Walang maayos kanina. Ano ba pinagsasabi mong maayos? Napupuno na ako sa'yo, Helga. Totoo naman ah. Di ba ang saya mo pa nung sinabi ko sa'yo na sa Batanes tayo magse-celebrate ng anniversary natin? Nahihibang ka na. Hala siya. Alam mo, feeling ko gutom ka lang. Mamaya na lang natin tutuloy, okay? Malayo pa naman ang anniversary natin eh. No, gusto mo munang kumain? Libre ko. Saan mo gusto? Alam mo kung anong gusto ko? Pares o ginataang tinola? Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Kaya ibigay mo na sa akin to. Ayoko na. Hindi! Hindi tayo maghihiwalay. Magagalit sa'yo ang simbahan. Ano kinalaman ng simbahan dito? Ano ba nangyayari sa'yo, Helga? Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Kasi ang unfair eh. 15 years, Bong! 15 years tapos itatapon mo lang? 2 anak na natin ang namatay. Ayun na nga eh. Naisip mo ba na kaya hindi sila nabuhay eh dahil hindi siguro tayo para sa isa't isa? Na sila ang binigay ng tadhana ng senyales na kailangan nating maghiwalay? Tayo lang naman ang matigas ang ulo dati na ituloy pa rin kahit alam nating mali na. Hindi ko nakitang mali na ipaglaban yung relasyon natin. Bata pa tayo nun. Dapat nag-aaral lang tayo nun at hindi sineseryosong relasyon. Bata pa lang tayo nun, oo. Pero totoo na yung nararamdaman natin para sa isa't isa. Huwag kang magpanggap na hindi mo yun naramdaman. Kasi hanggang ngayon nandito pa sa puso ko yung pagmamahal na yun para sa'yo. Diyan tayo nagkaiba. Wala na ang pagmamahal na yun sa akin. Ibalik mo! Nandyan lang yun eh, nandyan lang yung hanapin mo. Hindi pwedeng mawala yun. Nakikita siya ka, naririnig ka ng mga anak natin sa langit. Maya ka naman sa kanila, Bong! Kung nakikita at nadidinig ka rin nila, sila na mismo magpapahinto sa'yo sa ginagawa mo. Palayain mo na ako, Helga. Habang bata ka pa. Makakahanap ka pa ng iba. Ayoko sa iba, ikaw lang yung gusto ko makasama. Pero hindi na ikaw ang gusto kong makasama. Bakit? May iba ka na ba? Wala akong iba pero balang araw, kapag handa na ulit ako, siguradong maghahanap na rin ako ng kapalit mo. Para akong dinurog sa mga huling sinabi ni Bong, Papa Dudut. Hindi ko pa man din tinatanggap ang hiwalayan namin pero nasa plano na niyang maghanap balang araw ng mamahalin niya. Ganon ba yun kadaling itapon? Ganon ba ako kadaling hindi mahalin?
May sasabihin pa sana ako kaya lang ay bigla na lamang siyang lumabas ng bahay. Doon ay parang nag-flashback sa akin ang unang beses na pumasok kami sa pintuan ng aming bahay. Nung unang beses na napangiti kami dahil sa wakas ay may sarili na kaming bahay. Hindi man yon malaki pero masaya kami dahil patunay yon na pinaghandaan namin ang future namin. Ang future na isang iglap ay biglang nawala nang mag-decide si Bong na tapusin na ang 15 years na relasyon naming dalawa. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang 15 years. Parang hindi maproseso ng utak ko at puso ko kung paanong gano'n na lamang kadali para kay Bong na itapon ang lahat. Ano bang nagawa kong mali, Papa Dudut? May hindi ba ako nagawa para sa kanya? Sa pagkakaalam ko ay sinubukan ko naman ang lahat para maging masaya siya. Bakit isang araw ay bigla na lamang siyang umayaw? Sa pagdaan ng mga araw ay lagi na lang akong mag-isa sa bahay na yon. Para akong inabandonan ni Bong. Lagi ako nakatingin sa pintuan sa pag-asang papasok ulit siya ng bahay at sasabihin niya sa akin na nagkamali siya ng desisyon. Na hindi naman niya sinasadyang sabihin sa akin na ayaw na niya. Na hindi naman niya gustong iwan ako at nadala lamang siya ng kung anumang problemang kinakaharap niya. Habang nakaabang ako sa pintuan na yon, nag-i-imagine ako na papasok siya roon tapos ay nakangiti. Nalalapitan niya ako, yayakapin, hahalikan at mamahalin. Ganon ang paulit-ulit na ginagawa ko habang hindi pa siya muling umuuwi ng bahay. Doon ko inuubos ang oras ko lagi. Ang pagharap sa pintuan habang inaabangang marinig ang susi niya na binubuksan ang pintuan. Sana umuwi na siya kasi nami-miss ko na siya. Kasi gusto ko pa pero lumipas ang 2 linggo na walang Bong na muling pumasok sa bahay. Ayaw na talaga ni Bong. Ayaw na talaga niya sa relasyon naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman ko na pansamantala ay umuwi muna si Bong sa bahay ng magulang niya. Kinabahan ako dahil baka binalita na niya na hiwalay na kami. Mas lalo lang liliit ang chance akong maayos ang relasyon naming dalawa kung sakaling binalita na niya sa mga kakilala namin ang tungkol sa pasya niyang paghihiwalay naming dalawa. Hindi ko pa sinabi sa mga magulang ko na hiwalay na kami o sa kahit na sino. Malakas ang pakiramdam kong kaya ko pang maayos noon ang relasyon namin. Isang araw ay gumalaw na ang doorknob. Narinig ko na ang susi ni Bong. Napangiti ako. Napatayo sa inupuan ko na kaharap ng pintuan. Hawak ko noon ang iba't ibang pamphlets para sa marriage counseling na masikap kong kinalab sa iba't ibang clinics na pinuntahan ko. Ganon ako kadesidido na maayos kaming dalawa. Lahat nga rin ang ayaw niya sa sarili ko ay pinalitan ko. Kulay ng buhok, pananamit, pati ang paborito kong toothpaste ay pinalitan ko na rin dahil naaalala ko na lagi niyang nirereklamo na ayaw niya ng lasa ng binibili kong toothpaste para sa amin. Oo, alam kong malit na bagay yon para maisalba ang relasyon namin pero lahat ay susubukan ko. Huwag lamang mawala ang asawa ko. Nang tuluyang magbukas ang pintuan ay nakangiti akong sinalubong si Bong na tila ba walang nangyari. Matabang pa rin ang pakikitungo niya. Hindi niya ako kinausap. Pumasok siya sa kwarto namin at saka naglabas ng tuwalya para maligo. Bumalik ako sa pagkakaupo. Hinintay ko siyang matapos na maligo at nang matapos siyang maligo at makapagpalit ay doon ko na siya nilapitan para iabot ang pamphlets sa kanya. Hindi ko pa rin tinatanggal ang ngiti sa mga labi ko. Baka sakaling gumaan ang loob niyang makipag-usap sa akin. Lalo't naaalala ko na dati ay lagi niyang sinasabi na ngiti ko ang paborito niya sa akin.
Bakit ganyan ka makangiti? Wala lang. Masaya lang ako kasi umuwi ka na. Bawasan mo na. Hindi na nakakatuwa. Kala ko ba paborito mong ngiti ko? Lagi mo kayang sinasabi yun sa akin. Dati yun, nung mahal pa kita. Ang sakit mo namang magsalita. Pumreno ka naman. Sorry, puyat lang. Ito nga pala, tingnan mo. Oh, Ano tong inabot mo sa akin? pamphlets yan para sa marriage counseling. Para saan to? Para maging maayos tayo. Helga naman. Wala nang aayusin sa atin. Gaano ba kahirap intindihin yung sinasabi ko? Subukan lang kasi natin. Baka nabibigla ka lang. Pwede pa tong mapag-usapan. Matutulungan nila tayo. Gusto mo pa talaga magsali ng ibang tao sa gulo natin? Trabaho nila yon. Sila ang tutulong sa gulo natin. Matatapos lang tong gulo na to kapag pumayag ka na maghiwalay tayo. Hindi nga ako papayag kaya kinuha ko yung mga pamphlet na yan sa mga klinik. Mamili ka na lang dyan. Basahin mo. Kung kanino ka komportabling magpatingin at makipag-usap, doon na rin ako. Marami yan. Nakapagtapos sa mga doktor dyan sa magagandang eskwelahan. Hindi tayo lugi. Alam mo ba kung gaano kamahal magpa-counsel? Gusto mo pa talagang gumastos wala na nga pupuntahan to. Kahit magkano, kaya kong gastusin maging maayos lang tayo. Walang kaso sa akin yun. Hindi pag-aaksaya ng pera yun kasi alam kong magiging masaya ako kapag nagkaayos tayo. Paano naman ako? Sa tingin mo gusto ko pang maging maayos to? Huwag naman puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi to para sa sarili ko lang, Bong. Para to sa mga anak natin sa langit na umaasa na makikita nilang magkasama pa rin ang mga magulang nila. Huwag mo nang idama yung mga sanggol. Nananahimik na sila. Ikaw na lang ang issue rito, Helga. Bakit ba ayaw mo munang subukan? Ganun na ba katigas yung puso mo para sa akin? Mas lalo lang ako nagmamatigas kasi ang kulit mo. Nakakasawa na yung pagmamakaawa mo. Nagmamakaawa lang naman ako kasi mahal kita eh. At akala mo magandang tignan niya sa tao? Magmamakaawa ka para mahalin ka? Mahiya ka naman sa sarili mo. Ikaw ang mahiya! Matapos mo akong pangakuan dati na kahit anong mangyari hindi mo ako bibitawan? Asa na yun, Bong? Nasa na yung pangako mo na yun? Wala na yung bong na yon. Patahimikin mo na lang siya kasi hindi na siya babalik sa'yo. Maniwala ka! Bong! Anak ng… Huwag ka naman magbasag ng gamit! Pinaghirapan natin ang mga yan! Wala akong pakialam! Huwag yung coffee maker! Paborito natin yan! Ah, ito? Tika! Huwag yan! Ayan! Wala na tayong paborito! Niregalo ko sa'yo yan dati. Una kong pinag-ipunan yan kasi naiingit ka rin sa balikbayan mong pinsan. Naalala mo pa ba yun? Hindi lang yan ang babasagin kong gamit natin. Kung magmamatigas ka pa rin nang makapag-ayos sa akin! Nagmadaling lumabas ng bahay si Bong Papadudut. Binalibag ang pintuan palabas at naiwan akong mag-isa habang isa-isang pinupulot ang mga sinira niyang gamit. Hindi ko mapigilang umiyak at masakit para sa akin dahil hindi lang basta-bastang mga gamit na mga nabili ko kung saan ang mga yon. Mga gamit yon na tumibay at naalagaan dala ng maraming alaala na naipon namin. Ang coffee maker na matagal niyang nilambing sa akin. May kamahalan at hindi basta-bastang mabibili kung saan lang. Doon ako higit na nasasaktan. Naalala ko kung paano niya akong nilambing para mabilihan ko siya ng ganon bilang regalo sa anniversary namin. Hindi ako mahilig magkape pero lagi niya akong inaaya na sabayan siya sa paghigop ng kape na masaya niyang tinitimpla tuwing umaga. Nasanay na rin tuloy ako. Hindi ko pa rin magustuhan ang pait ng kape pero tumatamis kasi sa tuwing nagkwekwentuhan kaming dalawa. Si Bong ang nagpapatamis ng mapait na kape. At sa nangyayari sa amin ngayon ay parang pumapait muli, Papadudut. Kinagabihan ay minessage ako ni Bong para mag-sorry sa ginawa niyang pagbabasag ng mga gamit. Natuwa naman ako. Parang nababawi ko ng muli ang loob niya. Sinikap kong maging sweet at maunawain para lalo siyang kumagat sa kagustuhan ko magsama pa rin kami. Hanggang sa bigla na lamang niyang sinabi na babalik siya sa bahay after 2 weeks para pag-usapan namin ang pagbebenta nito. May mga nakausap na raw siya at kailangan ko siyang tulungan para pumili kung kanino ibebenta ang bahay. Nasaktan ako, Papadudut.
Talagang para sa kanya ay tapos na kami. Ninibot ko ang bahay namin at isa-isang lumabas lahat ng alaala na naiwan namin sa bawat sulok ng bahay. Mas lalo akong naiyak at nahirapan. Makalipas ang 2 linggo ay nagbalik na muli si Bong sa bahay. Hindi ko alam kung paano siya sasalubungin noon. Hindi ko na kayang pikein pa ang ngiti ko. Kahit ganun pa man, may natitira pa rin akong amor para sa kanya. Sinabi niya mag-usap na kaming 2. Tumango ako at pinagtimpla siya ng kapeng 3-in-1, Papa Dudut. Masyadong matamis tong 3-in-1. Hindi na ako sanay sa ganitong klase ng kape. Sana kasi hindi mo binasag yung coffee maker. Paano na magiging hatian natin dito sa bahay? Walang hatian na mangyayari. Hindi natin to ibebenta. Ibibenta natin to. Sino namang titira rito pag naghiwalay na tayo? Kapag naghiwalay tayo. Binigyan na kita ng ilang linggo para tanggapin tong sitwasyon natin. Gising na! Kailangan na natin tong ibenta para makuha ko na yung kalahati ko. Bakit ba atat kang ibenta to? Pati ba dito sa bahay natin nanlalamig ka na rin? Walang personalan. Hindi lang praktikal na hindi natin ibebenta tong bahay ngayong hiwalay na tayo. Kaka-check ko lang kagabi ng marriage contract natin. Kasal pa rin tayo. Sige, ilaban mo lang yan. Pero ilalaban ko pa rin na maibenta na natin tong bahay para magamit ko pang ibang bansa. Mangingibang bansa ka? Oo. Gusto ko makapagsimulang muli sa ibang lugar. Malayo sa'yo. Ganyan ka na ba kasuklam sa akin? Tipong kailangan mo pang umalis ng bansa para lang malayuan ako? Oo! Sakto lang din naman pala. Alam mo ba na nagchat-chat sa akin yung manliligaw ko noon bago naging tayo? O ngayon? Kinukumusta niya ako. Gusto akong yayaing lumabas. Lumabas ka lang. Okay lang sa'yo na makipag-date ako sa dating manliligaw ko? Oo. Wala ka man lang bang mararamdaman? Alam mo kung ano lang yung nararamdaman ko? Inis. Pinahihirapan mo kasi ako. Kung gusto mo makipagligawan, gawin mo lang. Papayagan kita. Pero payagan mo na rin akong ibenta tong bahay para matapos na to. 15 years tayo, Bong. 15 years pero kumakabugaw ka sa akin sa iba? Akala mo kaibigan lang kita? Sino ba nagbukas ng topic tungkol doon? Ikaw naman, di ba? Sinabayan lang kita. Tapos magagalit ka. Gusto ko lang makita kung may pakialam ka pa sa akin. O ngayon nakita mo nang wala, ayos na ba? Bong, wala naman talaga nagpaparamdam sa akin na dating manliligaw. Gusto ko lang namang makita na kahit papano may puwang pa rin ako sa puso mo. Nakukurta na talaga utak mo. Dahil sa'yo! Dahil binigla mo ako sa mga desisyon mo. Hindi ako makapag-isip ng matino. Sorry, may kasalanan nga ako ron. Sige ganito, bibigyan pa kita ng oras para pumayag sa alok ko na ibenta na tong bahay. Sana pumayag ka na kagad habang may mga nagkaka-interes pa sa bahay natin. Sige. Dito na muna ako matutulog. Talaga? Sa sala na ako, ikaw na sa kwarto. Maglalabas na lang ako ng unan at kumot. Magtabi na lang tayo. Ilang gabi na akong nalulungkot mag-isa sa kama eh. Tabihan mo naman ako. Pahihirapan mo lang ang sarili mo, Helga. Mabuti ngayon pa lang masanay ka nang wala na ako sa dating pwesto ko sa kama. Ayokong masanay. Ano, tatabihan mo ba ako? O mas lalo kong bibitinin ang desisyon kong ibenta tong bahay? Walang nagawa si Bong kundi ang pumayag na tabihan ako. Nagsuot ako ng pinaka-sexy na pantulog ko. Yung pantulog na hindi ko na nagagamit dahil naliitan ko na. Yung pantulog na ginagamit ko noong unang taon ng kinasal kami. Noong mga panahong sobra pa ang init ng pagmamahala naming dalawa. Ginamit ko ulit yon sa pag-asang makatulong para manumbalik ang pagtingin sa akin ni Bong. Pero parang hindi umubra, Papa Dudut. Tinalikuran lamang niya ako at nagkumot hanggang ulo. Habang ako naman ay pilit na dumidikit sa kanya. Siya naman ay palayo ng palayo sa akin. Hinarap ko siya at sinubukang yakapin pero tinanggal niya ang pagkakayakap sa akin. Hindi ko siya maintindihan. Dati naman ay siya pa ang nagagalit kapag hindi ko siya niyayakap sa tuwing matutulog kami. Ni minsan din ay hindi niya ako tinalikuran kapag natutulog.
Lagi siyang nakaharap sa akin kahit may tampuhan pa kami. Ganon niya ako kamahal dati. Humarap na lamang ako sa kisame nang hindi ako nakakatanggap ng positibong reaksyon mula sa kanya. Nakatitig lamang ako sa kisame at sa ceiling fan. Parang binibilang ko ang ikot ng ceiling fan para magpaantok. Pero hindi yon naging epektibo. Kaya naman naglakbay na lamang ang isipan ko pabalik sa mga unang gabi na natulog kami sa kamang yon bilang mag-asawa. Ilang lambingan, harutan at tampuhan ang nasaksihan ng kamang yon. Ilang luha rin ang sinalo ng mga una namin sa tuwing may pinagdadaanan kami sa aming relasyon. Ilang tawa ang narinig ng mga pader ng kwarto sa tuwing may naaalala kaming nangyaring nakakatuwa sa araw namin. Lahat ng yon ay hanggang ala-ala na lamang. Lahat ng yon ay nagbabadyang matapos oras na pumayag na akong hiwalayan o magkahiwalay kami. Tinigil ko na ang pagbabalik sa nakaraan. Sinubukan kong yakaping muli si Bong sa ikalawang pagkakataon. Muli naman siyang pumalag. Gising pa pala siya at mukhang hindi rin siya makatulog dahil sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Papa Dudut, sinubukan ko na lamang muling humarap sa kisame dahil sa sakit ng nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na-depress ako sa mga nangyayari sa amin ni Bong, Papa Dudut. Lalo na yung mga araw na hindi na talaga siya umuuwi. Iyong pupunta na lamang siya sa bahay para kumuha ng damit o di naman kaya ay para tanungin kung nakapagdesisyon na ako. Napakahirap noon lalo't wala akong ibang malapitan o makausap man lang sa pinagdadaanan ko. Ma-pride pa rin ako at hindi ko makayanang sabihin sa mga kaibigan ko ang mga nangyayari sa relasyon naming dalawa. Dahil oras na sabihin ko sa kanila ay magmimistulang mitya na yon para sa relasyon namin. Hindi ko pa rin kaya. Kaya hanggat maaari, sinosolo ko na lamang ang lahat ng sakit at pangungulila. Umaasang pagising ko ay ubos na lahat ng pagod at luha. Umaasang pagising ko ay tapos na ang lahat ng sakit. Baka sakali iyon ang gabi-gabi kong panalangin. Panalangin na parang ang hirap tuparin ng kalangitan. Sa tuwing nababagabag ako ng lungkot at pag-iisa, dinadalaw ko ang puntod ng mga yumao naming anghel. At doon ko nga ibinubuhos ang lahat ng iyak ko. Doon ako nagsusumbong at hindi naman na sila makakapagsalita para isumbong ako sa mga kamag-anak namin, kaya sa tuwing bumibigat na sa mga yumao kong anghel na lamang ako lumalapit noon, Papa Dudut. Pagka-uwi ko ng bahay kahit papaano ay nagiging magaan ulit. Naging desperada na rin po ako. Sana maunawaan niyo ako. May mga nilapitan ako sa Facebook para bumili ng mga pampaamo o mga gayuma para mabalik ako or mabalik ko sa akin ang aking asawa. Napagastos na nga ako doon. Lalo na yung mga ginagamit ang kahinaan ko para kuhanan lamang ako ng pera at magkukunwaring makakatulong ang asin na binababad sa init ng araw para mapabalik si Bong sa akin. Pinatos ko ang mga yon. Masyado akong nabulag sa kagustuhan kong mapasa aking muli ang asawa ko. Pero walang umepekto. Matabang pa rin ang kanyang pakikitungo sa akin, Papa Dudut. Helga? Oh, umuwi ka. Minessage mo ako eh. Sabi mo nakapag-desisyon ka na. Lika, samahan mo ako dito sa sofa. Bakit nakapantit bra ka lang? May sinusukat kasi akong damit kanina eh. Hinubad ko lang kasi masyado palang mainit. Magsuot ka muna ng damit. Hihintayin kita para makapag-usap tayo. Magtitimpla lang ako ng kape. Okay na tong suot ko. Sabi ko nga sa'yo, naiinitan ako. Hindi ako komportable sa suot mo. Hindi ba?
Parang dati naman gusto mo laging nakikita akong ganito. Dati yon, nung mag-asawa pa lang tayo. Mag-asawa pa rin naman tayo ngayon Legal pa rin kitang kahati sa katawan ko. Magsuot ka na ng damit. Ayoko makipag-usap sa'yo ng ganyan lang ang suot mo. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Kasi nakakailang. Hindi na tayo mag-asawa. Pero kung makabalandra ka ng katawan mo, para ka nangaakit ng customer sa beer house. Naaakit ka ba? Ano bang klaseng tanong yan? Paborito mo laging makita ang katawan ko, di ba? Lalo na kapag pagod ka, tsaka gusto mo ng lambing. Helga! Paborito mo rin tong bra na suot ko. Ito yung bra na paborito mong tanggalin kasi kabisado mo na yung hook nito. Kahit sa madilim, kaya mong tanggalin gamit ang kaliwang kamay mo. Alam ko kung anong ginagawa mo. Alam ko rin kung anong ginagawa ko. Para sabihin ko sa'yo, hindi na yan i-epekto sa akin. Hindi ba? Pero bakit parang pinagpapawisan ka? Kasi mainit dito sa sala. O mainit lang sa pakiramdam mong makita ang bra at panty ko? Helga, tumigil ka na. Nagmadali akong pumunta rito para mapag-usapan na natin ang bentahan ng bahay. Mamaya na natin pag-usapan yan. Mas magandang kalmado lang tayo kapag nag-uusap. Tsaka alam ko kung paano ka pakakalmahin. Aalis na lang ako kung aakitin mo lang ako. Halika rito. Magpaakit ka na. Hindi naman masama Wala namang bawal. Ayoko. Bong, halika na. Halikan mo ko. Helga, ano ba? Diba? Gustong-gusto mo na hinahalikan tong leeg ko? Sige lang, gawin mo. Ano ba? Halika na. Tumigil ka na. Kahit magubad ka pa ng paulit-ulit, hindi na magbabagong isip ko. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Mahirap bang intindihin yun? Bong! Hindi na kita mahal! Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sigawan ako ni Bong para sabihin sa akin na hindi na niya ako mahal. Nanliit ako. Napatakbo ako sa kwarto para kumutan ang sarili ko. Umiyak ako ng umiyak. Kumatok si Bong sa kwarto para mag-sorry sa mga masasakit na sinabi niya pero huli na para mapawi niya ang sakit. Hinayaan niya na rin ako pagkatapos. Hindi na siya nagpaalam sa akin at umalis na lamang siya. Narinig ko na lamang ang pagdampot niya ng susi at pagbukas ng pintuan at paglabas ng bahay. Mas lalo akong umiyak nang marinig ko ang pagsarado ng pintuan. Tanda na nakalabas na naman siyang muli sa bahay. Doon na naman ako umiyak ng todo. Naramdaman ko bigla ang lamig sa kwarto. Gumilid ako sa pwesto ni Bong sa kama at sa ganong paraan ay parang katabi ko siya at niyayakap ako. Nakakapit pa rin ang amoy niya roon, Papa Dudut. Mas lalo lamang akong nalungkot. Ilang araw ulit na hindi bumalik si Bong sa bahay at nung panahon na yon ay pakaramdam ko. Unti-unti na akong nasasanay. Gigising ako sa umaga na wala siya, kakain ako ng mag-isa kahit na walang gana at hindi ko na mabuksan ang TV na madalas naming babaran tuwing walang ginagawa. Nakaupo ako mag-isa sa sala at inaabangan ang pagbukas ng pintuan pero walang dumarating. Walang Bong na bumabalik. Oras-oras ay naglalakad ako sa kabuuan ng bahay, bawat sulok ay hinahanapan ko ng alaala. Hindi naman ako nabigo roon. Panay pa rin ang iyak ko at mukhang mahirap bago ako masanay na nagbago na ang buhay ko sa pagkalas ni Bong sa akin. Isang gabi ay minessage ko si Bong. Pinapunta ko ulit siya sa bahay at sinabi kong kailangan na naming mag-usap. Pumayag naman siya kaagad. Nilabas ko ang kahon ng sapatos kung saan ko inilagay ang pinaprint kong wedding pictures namin. Hindi niya alam ang tungkol doon. Bala ko sanang isorpresa yon sa 15th anniversary namin na alam kong hindi na matutuloy pa. Sana naman hindi ka na ulit mga akit. Maupo ka. Sana maging matino na tong usapan natin. Oo, makakaasa ka. Okay na sa'yong ibenta tong bahay? Sa isang kondisyon. Ano yon?
tatanggapin mo pa rin bang regalo ko sa'yo para sa anniversary natin? Ano na naman ba itong pinaplano mo? Wala akong pinaplano na kahit na ano. Gusto ko lang talagang ibigay sa'yo tong regalo ko. Wala akong regalo para sa'yo. Okay lang. Hindi naman ako humihingi eh. Ano ba yung ibibigay mo? Bago ko ibigay sa'yo, pwede bang magtanong? Ano yung pinaka-paborito mong anniversary natin? Siguro nung unang anniversary natin bilang mag-boyfriend at girlfriend. Bakit yun? Simple lang kasi noon. Umutang ako sa pinsan ko ng 100 pesos para ipambili ng 2 mangkok ng spaghetti at 1 kandila. Naalala ko yon. Sa likuran pa tayo ng bahay ninyo kumain ng spaghetti tapos sa gitna yung kandila. Para kunwari yayamanin ang date natin. Tinakas ko pa yung kurtina namin para may panglatag tayo sa mesa para magmukhang sosyal yung spaghetti natin. Paborito ko rin yan. 16 lang tayo noon tsaka wala pa tayong pera noon pero kontento, di ba? Pasensya ka na kung hindi na ako kontento ngayon. Iintindihin ko. Niregaluhan mo pa ako ng 1 boxer shorts noon. Inipon ko ang pambili noon. Kung alam mo lang kung paano ko tiniis na hindi mag-fishball tuwing hapon, gusto lang talaga kitang maregaluhan. Ang hilig mo nga magregalo. Tuwing may okasyon, lagi kang may inaabot. Kaya nga sa huling okasyon ng pagsasama natin, gusto ko pa rin magregalo sa'yo. Eto, buksan mo. Sapatos ba to? Hindi. Ginamit ko lang yung karton ng sapatos para ilagay dyan yung totoong regalo ko sa'yo. Sige na, buksan mo na. Pictures ng kasal natin to ah. Pinaprint mo? May balak pa sana akong gawin dyan. Kaso mukhang hindi ko na maihahabol. Okay na rin yan. Yan na lang kasi ang inabutan ng relasyon natin eh. Salamat. Salamat. Salamat din sa'yo. 2 tayong bumuo ng regalo na yan. Kasama ka dyan eh. Parang naging regalo mo na rin yan sa akin. Itatago ko to. Makakaasa ka. Sana. Kasi sigurado ako, pagkatapos nito buburahin na natin lahat ng pictures natin sa cellphone. Mabuti na lang at naihabol ko maipaprint yan. Siguro ayaw na ng tadhana na matapos tayo nang wala man lang may iwang alaala ng pagsasama natin. Pumapayag ka na? Wala na rin naman ako magagawa eh. Nung isang gabi nga, nilibot ko tong bahay. Memoryado ko pa lahat ng alaala natin sa bawat sulok. Masakit na masaya. Pero alam kong hindi na ako pwedeng mabuhay na yun lang ang daladala. Sorry Helga. Sinubukan ko naman eh. Salamat kung sakaling sinubukan mo talaga. Masaya na ako nun. May mga bagay lang talaga na kahit gaano pa kasaya, kailangan mo pa rin magparaya. Pasensya ka na sa pagkukulang ko ha. Kung ano man ang naging dahilan para maubos yung nararamdaman mo para sa akin. Pasensya na talaga. Pasensya ka na rin kung hindi ko natupad yung pangako ko. Mabebenta mo na tong bahay. Hayaan na natin yung ibang tao ang bumuo ng bagong alaala nila dito. Kontento na ako sa alaala na naipon nating 2. Papadudot niyakap ako ni Bong at doon ay nagbadya ang mga luha ko. Pabulong siyang nagpasalamat ng paulit-ulit. Mas lalo tuloy sumikip ang aking dibdib. Mas lalong nagmadaling lumabas sa mga luha sa aking mga mata. Yun ang katapusan ng pagbuo ng mga panibagong alaala. Plinano naming mabenta ang bahay sa lalong madaling panahon at nagawa naman namin yon. Hindi ko na gustong mabuhay at manatili sa piling niya kahit gaano ko pa kagustong ipaglaban siya. Kahit mahal na mahal ko pa siya. Minsan talaga, mapipilitan kang bumitaw kahit gusto mo pang kumapit. Kasi yon ang nasa isang dulo ng tali. Kanino ka pa kakapit kung nauna na siyang bumitaw? Hindi ba't sa sarili mo na lamang? Mabigat sa akin na lisanin ang mga ala-ala namin ni Bong Papadudot pero wala nang saysay ang patuloy kong pagkapit doon dahil tapos na. At na-experience na namin ang lahat ng pwedeng maging ala-ala namin. Ang mga bagay na tapos na ay hindi na dapat sundan pa at balikan.
Sa ngayon ay naghahanda na ako para umalis ng bansa. Hindi ba't si Bong ang unang nagplano na lisanin na ang bansa para makapagsimula sa ibang lugar? Hindi yun nangyari sa kanya. Ako ang unang makakaalis ng bansa. Ako ang unang bubuo ng buhay sa ibang lugar malayo sa kanya. At alam kong kailangan kong gawin yon para mas mapadali ang paglimot ko. Magiging mahirap magsimula sa ibang lugar na hindi siya kasama. Lalo't nasanay akong kasama siya sa bawat yugto ng buhay ko. Pero ginagawa ko na to para sa sarili ko. Dahil utang ko ang pagbangon kong ito sa sarili ko. Naging matatag ako at wala akong ibang gustong pasalamatan kundi ang sarili ko na nagpatuloy lamang sa paglaban kahit gaano pa kahirap at kabagal. At sana para sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo sa Barangay Love Stories na nasaktan, magawa nyo sanang pasalamatan ang sarili ninyo sa patuloy ninyong pakikipaglaban. Kung ano man ang mga susunod na plano ninyo, ilaan ninyong mabuti para sa sarili ninyo. Pagmamahal sa sarili ang kailangan. Dahil sarili nyo lamang ang hindi mangiiwan sa inyo kahit anumang klase ng unos ang mapagdaanan ninyo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ako ang inyong kabarangay forever, Helga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.